Magandang araw mga kabayan, kumusta na po tayong lahat dyan? Nandito po ulit tayo ngayon para sagutin ang isang katanungan tungkol po sa proseso ng pag-a-apply dito sa Canadian Armed Forces. At kung ngayon pa lang po kayo napasyal sa aking channel, ay huwag pong kalilimutang mag-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para po updated kayo sa mga latest videos ko. At siyempre po, doon sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta sa akin, ay maraming salamat po sa inyo. Ganon din po sa aking miyembro ng aking mga channel na si Kayla Diary, si Rina Gumba, Dolores Fernando, Sam TV Vlog, at saka po si Jane Lastimoso. Salamat po sa inyo. At hindi niyo po na itatanong, gaya po ng aking nasabi, kung kayo po ay first time nakita ang aking video, ako po ay nagbablog para po sagutin ang mga katanungan ng ating mga kababayan na nandito sa Canada na gustong mag-apply sa Canadian Army. Sinasagot ko po ang kanilang mga katanungan kung sila po ay hindi nakakapunta sa recruitment section at mayroon po silang gustong tanungin kung paano po ang mga proseso, ay iyon po ay aking sinasagot sa abot ng aking makakaya. Katulad po ngayon, meron po akong katanungan na sasagutin na ipinadala ni Phil. Ang itinatanong niya ay kung gaano daw po katagal ang background check. Yung resulta daw po, gaano daw po katagal. At ngayon po, bago ko sagutin yan, ang gagawin ko po ngayon, may pupuntahan po kasi ako. Habang nagdadrive ako, ay sasagutin ko ang katanungan na yan. Kaya samahan nyo lang po ako sa aking paglalakbay. At the same time, sasagutin ko po ang inyong katanungan. Ayan, so ang katanungan na ipinadala ni Phil, ang sinasabi niya ay gaano daw katagal ang background check, at nag-reply o nag-response ang Ottawa. Magandang topic to dahil hindi po lahat ng nag-a-apply ay nagkakaroon ng mabilis na resulta sa background check. Ang application ko po ay nagtagal sapagkat dahil hindi naman ako lumaki dito sa Canada, so ang aking background check ay naging mas mahaba na hindi katulad ng pangkaraniwan. Ipapaliwanag ko po. Kapag kasi hindi kayo dito lumaki, ay medyo mas tumatagal ang proseso. Dahil medyo may edad na po tayo nung dumating dito sa Canada kasama ang aking mga anak at pamilya. So ang proseso po ng aking background check ay kailangan pang dumaan sa Pilipinas. Magsisimula po dito ang application sa Canada. Magpipill up ako ng napakaraming application. Kung hindi po ako nagkakamali ay pinakamababa ay 10 pages at minimum po ng 10 years ng aking pinasukan na trabaho. So aalamin po nila yon. Siyempre parang dyan din sa Pilipinas, kung nag-a-apply kayo lalo na sa mga sensitibong posisyon, hindi po ba may mga background check din or credit investigation? Ganun din po dito. So yung sa akin po, yung dito sa recruitment, siyempre papadaan nila sa Ottawa, at ang Ottawa ay sila ang magkakandak ng background check. Siyempre po, hindi ko na ipapaliwanag kung paano, pero dapat po kasi
Sa loob ng 6 na buwan ay magkaroon ako ng resulta. Yun ang sabi sa akin ng recruitment center. Pero tumagal na po, umabot na ng 8 months, umabot na po ng 1 taon. Follow up ako ng follow up sa recruitment, wala rin naman silang maisagot hanggang sa na-memorize ko na yung kanilang telephone number dahil wala po talaga akong sawang mag-follow up ng aking background check result. Ang sabi nila, actually, hindi ko naman trabaho yon na mag-follow up sa kanila. Dahil siyempre, kapag nag-apply ka, maghihintay ka na lang ng resulta. Pero dahil po ako ay siyempre naiinip na rin dahil pag binabasa ko kasi sa website or yung mga kakilala ko na pumasok na rin ng sundalo, sinasabi sa akin na sandali lang yan, mga 3 to 4 months lang, 5 months, ganyan. At saka kahit yun sa recruitment noon, sila din ang nagsabi na madali lang. Pero nung lumagpas na ng 6 months, 7 months, ay ako ay nag-alala na at may halong inip at pag-iintindi na rin ang aking naramdaman dahil sabi ko parang hindi na normal. Hanggang may isa akong nakausap sa recruitment center na ang sinasabi, ang application ko daw, yun sa background check, ay depende sa pakikipag-cooperate ng Canadian Embassy o ng Philippine Embassy pala. So kapag ka sila ay maganda, mayroon silang mutual relationship siguro or kung ano pang mas magandang tawag doon, mas mapapadali ang aking proseso. So lumipas po ang 1 taon na naman, follow up lang ako ng follow up hanggang sa may nagsabi din naman sa akin na yun daw aking application ay yung mga pinilapan ko expired na daw. So nung time na yon, hindi pa naman uso yung mga online na mga pinipilapan. Kailangan kong fill upan na naman yung mga ipinapadala sa akin mga dokumento at kapag ka natanggap ko, ipapadala ko na naman sa recruitment at yung recruitment ipadala naman sa Ottawa. Tapos Ottawa, hindi ko alam kung saan nila ipadala, kung sa Pilipinas o meron pang another department na pagdadalhan nila. So fill up na naman ako, padala hanggang yung isa daw doon sa napag-alaman ko dahil nagtagal na naman, yun daw isa doon sa dapat pagtanungan nila ay namatay. So hindi nila siyempre matatanong dahil namatay. So bumalik na naman yung aking application. Nag-expired na naman yung mga pinilapan ko. Hanggang sa ayun, 2 taon na ang inabot. Sabi ko mas siyempre ang isang bagay na naiinip ka, hinihintay mo, mas nakakainip hintayin, di ba? Yun nga lang sabihan ka ng magulang mo noong bata pa na sabihin na nasa probinsya ka, luluwas tayo sa Manila bukas. Hindi ba nakakainip yun? Hindi ka makatulog, hinihintay mo na mag-umaga. Ito pa na hinihintay mo ang application mo na maging sundalo ka dito. So umabot na naman ang 2 taon. Lumipas na 1 taon, tapos na yon, nag-fill up na naman ako kung ilang fill up na ang inabot ko. So hanggang sa hindi ko na ipinalo up dahil
parang nawawala na ako ng pag-asa. Sabi ko siguro dahil matanda na ako, baka kung ano-ano na yung mga pumapasok sa isip ko. Pinapalakas naman ng misis ko ang loob ko. Ang sabi, total nagpunta naman tayo dito sa Canada para sa kinabukasan ng ating mga anak. Yung sa atin ay napatunayan naman natin sa Pilipinas kung ano ating kakayahan, maganda ang trabaho natin doon. Sabi ng misis ko, kinalimutan na natin ang ating profesyon doon, tinalikuran natin for the benefits ng ating mga anak. Kaya nandito tayo. So kung hindi ka matanggap, bayaan mo na lang. So ayun, sabi ko, ganun talaga. Hindi para sa atin. Sabi nga, di ba may kasabihan tayo na pag hindi para sa iyo, hindi bubukol. Or pag hindi ukol, hindi bubukol pala. So hintay-hintay lang. Tapos minsan, siguro after few months noon, tumawag uli ako. Parang may good news. Sabi, sige, alam nyo, yung meron akong listahan, umabot ng ilang pages. Kasi ito yung mag-follow up ako, inililista ko kung anong oras, kung anong araw, at kung sino ang nakausap ko. Tapos may sinabi na, si Captain ganito pala ang sabi ng isang sergeant. Kausapin mo pala si Sergeant ganito, si Captain ganito, at may message na galing sa Ottawa. Siyempre sa kanilang ano yun. Sabi ngayon, mabuti natawag ka at tatawag na nga kami sa'yo. Sabi gano'n. Dininiwala naman ako. Tapos magpunta ka dito at may papipila pa na naman, tapos ganito ganito pagdating ko doon, may pinila pa na naman ako na siyempre kung ano-ano lang yung sana yun, pirma. Ayun, okay na pala ang aking background check pagkatapos noon. So sumunod naman ang aking medical process na. Pinag-medical na ako pagkatapos noon. Sunod-sunod na. Katapos ng medical, hindi ko na matandaan kung ano ang nauna, kung yung physical, yung mag-exercise muna para makita yung kakayahan ko sa pag-exercise, tapos medical. Magkatapos nun, sinabihan ako ng petsa kung ano ang petsa ng aking panunumpa or o-taking. January 19. Yan. At alam nyo ba, yung January 19 na yun, January 19 noon, nung umalis ako sa Philippine Army, January 19 din nagkataon nang ako ay manumpa dito sa Canadian Army. Galing ano. Ayun, so Phil, sana ay nasagot ko ang iyong katanungan. Siguro dahil mahaba din itong sinabi ko. At alam mo ba, idadagdag ko, kung Phil, dito ka lumaki sa Canada, palagay ko hindi magtatagal ang iyong background check. Dahil yung mga anak ko na sundalo, dito sila lumaki, pumasok pa sila munang cadet dito, ilang buwan lang. Lalo ngayon isa kong anak noon, nasa ibang probinsya ako naka-assign, tumawag ako, Papa, papasok na ako sa army. Sabi ko. Pagkatapos noon, nung masabi, sige, good luck. Tapos ganito ganun pag uwi ko sa amin, ayun na. Nung nag-OTK nga yung anak ko, wala ako kasi nasa iba akong probinsya. So, lumaki sila dito, kaya ang dali ng kanilang proseso. So, yung mga aplikante dito na dito lumaki sa Canada, ako na ang nagsasabi, lalo kung wala naman kayong problema, mas mabilis ang inyong application. Be positive, matatanggap agad kayo. So,
Hanggang dito na lang muna kabayan at hanggang sa muli uli at mag-iingat po tayo lagi.